Breaking news, ito na. Hindi pa ito lumalabas doon. VP Sara Saldico speaks up. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Vice President Sara Duterte at Congressman Saldico ay may gagawing matinding pasabog nitong February. Oh, wow! Siyempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Jay Guevara. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Jay Guevara, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang follow and subscribe para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Jay Guevara. Ayan ha, ipagpatuloy natin. Nako, ano kaya ito? Alam nyo, nung nalaman ko to, nako, sabi ko, putang ina, may iiyak dito. May mga iiyak dito, talagang magugulantang dito ang palasyo. Parang malakas na tag team champion niya, parang The Usos. Diba? Eh, yung malakas na tag team ngayon Usos. At yung mga anti-Duterte ay baka magsilikasan na. Gora na sa Amerika, girl. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, Jay Guevara nga po pala, isa sa mga banateros. Ayan, brother. syempre, isa sa mga banateros din niya si Sir Jay Guevara. Syempre, idol natin yan, mga banateros. Diba? Supportahan din natin ang banateros, mga katunay. At bago natin ito simulan please like, share, and subscribe Ayan, like sa ating share. YouTube channel. Pakipindot mo lang yung bell Jay Guevara, button mga para katunay. lagi updated sa ating mga video. Araw-araw ang katinang ilong ko. At yun na nga Magkakapera ka niyan. Sa kamay yun no? po, mga banateros, mga kabiyaya, ang kati talaga na ilong ko. Hindi ako nakapang kamot. Kasintabi po sa mga kumakain. So, eto nga gawa nung isang araw box populi tayo. Tapos may mga impormasyon po akong nalaman na etong buwan ng Pebrero ay may matinding gagawing pasabog sila Vice President Sara Duterte at former Congressman Bicol Party List Saldico. Wow. Na dapat nating kaabangan at talagang kaabang-abang naman talaga yarn. Ano kaya yun? So yun nga talagang grabe itong pasabog na to. At mamaya ako sa inyo ikukwento yan. Alam nyo, kaya ka minsan ako naiintriga ako doon sa bloodbath ni BP Sara. Diba kaya gusto niya matuloy yung impeachment talaga para matuloy yung bloodbath. Pero eto, matindi, parang si Saldico nagsasalita, diba? Nagsalita, tumistigo. Diba? Parang yung bloodbath lalong magiging matindi. Pag nagsanib yung puwersa nila Parang yung mga hindi natin dapat malaman, malalaman natin. Kaya siguro interesado yung mga gustong sa impeachment trial ni BP Sara, yung mga ibang nasa Senado. Kasi gusto nila marinig yung bloodbath. Diba? Huwag nyo na ambisyonin. Nako. Easy lang kayo. Huwag nyo na ambisyonin na marinig yun. Nako. Baka kung ano yung marinig yung hindi maganda. So bago lahat total uminubo ako. Panoorin po muna natin itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. So eto po. Matulahi wa barakato. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ayo, magandang araw. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin.
Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Yan, di ba? Gaya niyan. No, parang, alam ko, kinanta ni ni Congressman Toby, di ba? Yung nagkakaroon ng mga bigayan, di ba? Para ma-impeach si VP Sara. Oo. Oh, syempre, impeach siya. Yan o, pirma ka dito. Parang ganun. Oh. Talagang ginagawa naman talaga nila lahat eh. No? Kasi kung si VP Sara talaga, alam nila sa sarili nilang may kasalanan, bakit gagawa ka pa ng mga ganun? Diba? Kailangan pilitin mo pa yung kasama mo? Kailangan mo pa bang bayaran siya para pumirma siya sa impeachment ni Sara Duterte? Kailangan may suhol? O kung alam nyo naman talaga na may ginagawang hindi maganda eh. Diba? Kaya nga sinasabi ko dito, politika lang ito. Diba? Kaya nga kung ginanyan nyo lang si VP Sara, sana hindi nyo na kinuhang Vice President eh. Hindi nyo na kinalampag sa Davao. Diba? Kung gaganyanin nyo na. Kasi sa totoo lang, ginamit lang nila yung popularidad ni Sara Duterte para manalo sila noong 2022. Grabe, no? Mangyayaring mismong inamin na ng ilang... So ibig sabihin, totoo pala talaga yung naging bayaran dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, no? Diba? Paldo na naman ang mga hinayupak. batas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, Puta na, lumabas the na naman threat yung nayupak of na a yan. full-blown Duterte comeback Kala ko, hanggat may kapangyarihan pa ang anak niya, hindi tayo makakaano. Parang hindi tayo mananalo sa eleksyon. Oh, nako. Eto, wala talaga. Ay, nako. Di nga. a very real and present danger. Uwe. For one, they are supported by one major superpower, Wow. China. China. Superpower, China, sinusuportahan ng China. Alam nyo ba, di ba? Kahit pa paano, may naitulong naman yung China eh. Hindi naman ako pumapabor sa China, no? Pero yung sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, hindi ako pabor doon. Pero yung China kasi, sa totoo lang, meron talagang naitulong kahit naman papaano. 'Di ba? Gaya nung mga nung pandemic. Bawal kasi banggitin dito yung ano. Nung pandemic, nagbigay naman sila ng gamot. Yung ibang bansa nga magbabayad na tayo, hindi tayo binibigyan ng gamot. Pero ang China nagbigay ng gamot, 'di ba? Kahit papaano. China ang nakipag-ano. Eto nga si Honti, wala namang naibigay to nung pandemic. Hindi ko nga nakita mukha nito eh. Di ba? Meron ba siyang mailalabas na isang video o dalawang video, tatlong video na makikita natin ng pandemic lumalabas siya at tumutulong siya sa mga taong bayan? Na meron siyang ginagawang batas o meron siyang ginagawang kalakaran para matulungan yung taong bayan, di ba wala? Baka isa lang din siya sa mga yung bawal lumabas. Baka isa lang siya doon. Pero si Tatay Digong, kita niyo naman hindi natutulog. Talagang nakita natin kung paano magtrabaho si Tatay Digong nung panahon ng pandemic. Tapos syempre, yung China, nilalaso. Alam natin, China, may problema sa atin yan. Pero hindi naman ganun eh. Hindi naman na tayo siguro kinakalampag ng matindi. 'Di ba? Hindi pa. Kasi pero 'di ba, kita naman natin yung mga Chinese naman sa atin, no? Sa bansa natin is okay naman ang samahan ng China.
ng Chinese tsaka ng mga Pilipino. 'Di ba? Minsan kahit hindi nga tayo nakikipungsoy tayo. Ginagaya natin kung ano yung kaugalian ng China. Oh. 'Di ba? Mamaya ginagaya natin. 'Di ba? At saka tayo, tinatangkilik natin yung brand ng China. 'Di ba? Bumibili tayo ng made in China. 'Di ba? Tsaka wala naman dapat siguro tayo hanggat hindi naman tayo inaano eh. 'Di ba? Wala naman hanggat hindi naman tayo inaano. Malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at Kasi ganito yan, BP Sara. Hindi malinaw kung ano yung pinaglalaban ng Akbayan. Sa totoo lang talaga. Ang pinaglalaban talaga nila, yung huwag kayong umupo sa pwesto. Kasi kayo yung tinik sa lalamunan. Alam naman nila kasi na kontrabandido kayo sa kanila. Kontrabandido, ibig sabihin, ayaw nyo ng ginagawa nila kung ano mang hakbangin yung ginagawa nila. Tutul kayo doon. Pero kung sakali kayo, maluwag, 'di ba? Yung open kayo sa lahat na hindi kayo mahigpit, lahat si pinapakisamahan nyo, hindi kayo para i-impeach niya. Hindi ka para i-impeach niyan. Baka nga mamaya, si PBBM pa i-impeach yan, ikaw hindi. Ang problema, mula pa sa tatay mo, BP Sara, mula sa'yo, alam natin kontra kayo sa mga, ako yung magsalita, pero alam ko kontra kayo sa mga maling ginagawa. O, di ba malay natin, meron silang hindi nakikitang maganda sa Akbayan. Di ba? O, tapos yung Akbayan, meron silang may maling ginagawa o meron silang hindi magugustuhan ng mga Duterte na ginagawa, kaya ayaw nila sa mga Duterte. O, di ba? Malay mo, ayaw nila sa mga Duterte kasi mahilig silang magbenta ng beauty products. Kaya ayaw ng mga Duterte ng beauty products. Ganyan ha. Baka sabihin niya, isipan niyo ako ng masama. Baka may mga kasuhan niyo ako ng red tagging. Ano ba red tagging ba tawag doon? Wala akong sinasabi ha. Malay niyo, mahilig kayo magbenta ng ng mga pabango. hirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Nako, VP Sara, kahit yung sinasabi mo na huwag gamitin sa mga nila, gagamitin nila dahil yan na lang ang tanging sandata na magagamit nila sa'yo. Ang impeachment. Diba? Kaya wala na silang choice. Yun, no? So, grabe yung mga bilitawang salita. Ni Vice President Sara Duterte. At may pahaging pa nga doon kay Pangulong Bongbong Marcos na kaya lang nagkakaroon ng impeachment ngayon kasi ito ay isang diversional tactic para pangtabon sa mga isyong kinakaharap ng administrasyon dahil hindi nga nila mapaliwanagan nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Kasi yung problema ng bansa natin, ipinapasa kay VP Sara. Sa kanya sa kanya parang kung ano yung mga inaako sa kay VP Sara, yun yung gusto nilang buhayin para matabunan yung mga issue ngayon. Diba? Katulad nga ng flood control project, pilit pa rin nila isinasangkot yung mga Duterte. Kahit napakalayo nila diba? Oh. Grabe. So bago lahat dito muna tayo. Eto na nga. Speaking of corruption, eto na siya. Ang haba ng bayan ay hindi dapat ninanakawan. Hindi dapat, sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Well, sang ginomers. Tang inumin mo. Ha? Ang kaban ng bayan hindi ninanakaw? Ubus na nga Nasa yun na nga lahat
Tapos sasabihin may mga ganyang ano ka pa, may mga ganyang salitaan ka pa. Hindi ka ba Buti hindi siya kinikilabutan. Hindi siya nabubulunan sa sinasabi niya. tayo din sa pinagsasabi mo? Gago ang puta. Mga ano yun, no? Yung mga demonyo, yung mga hoodlum, yung mga totoong mga kawatan, sila pa yung may mga ganang magsalita ng ganito. Ang galing mo, no? Ang galing ni Tamba. Madali lang kasi magsalita ng ganyan pero ang hirap gawin. Yung akala mo kung makapag-advise, yung akala mo kung makapagsalita ka parang ano, no? Parang napakalinis, parang gano'n. Ang kaba ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang ito. Ewan ko sa'yo. Kung ano-ano mga pinagsasabi nito ni Tambi. Kung ako sa'yo, Tambi, huwag ka na lang magsalita, tumahimik ka na lang, total hindi ka na speaker. Ayos na yan. Kasi syempre, no, kapag nagsalita siya ng ganyan, ang kaba ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang ito. Syempre, ang dami magre-react dyan. Sabi na, kapal naman ang mukha na itong tao na ito. Diba? Kung ayaw niya mapagsabihan ng gano'n, huwag siya magsalita. Natira sa Pilipinas, nasa bulsa mo na lahat eh. Ayon, natating natungayan ng video na nagmula kay Boses ng Bayan at syempre natungayan natin ng boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Jay Guevara. Kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.